Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2851. Pero hindi ko makakalimutan yung nangyari nung araw na yon. Naikuyong ni Alvin ang kanyang mga kamao at sinabi. Naging masama ang ekspresyon niya na parabang naalala niya ang nangyari noong araw na iyon. Hindi ko nakakalimutan ang nangyari noong araw na iyon, at hindi ko ito makakalimutan. Sabi ni Bernard, kung may pagkakataon, maghihiganti din ako sa mga bastard na iyon mula sa Fiery Wind Country. Pero hindi mo na maiisip ang bagay na ito. At saka, wala ka talagang responsibilidad sa bagay na ito, kaya hindi mo kailangang makonsensya. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Country. I believe that those dead warriors you would feel not guilty to see those dead warriors. Ibinuko ni Alvin ang kanyang bibig, ngunit hindi siya umimik. Ang hindi alam ni Bernard ay dahil kay Arvin ang dahilan kung bakit nagpunta rito ang mga taga Fiery Wind Nation. Ang iba ay hindi alam ang tungkol sa bagay na ito, ngunit si Arvin mismo ay malinaw tungkol dito dahil ang mga taong iyon mula sa Fiery Wind Nation ay nagsabi sa kanya ng personal. At ang mga taong iyon ay hindi nagkakilala kay Arvin noong gabing iyon, ngunit sila ay dumating para kay Arvin. Gayunpaman, hindi kailanman sinabi ni Arvin sa sinuman ang tungkol sa bagay na ito. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan na niya ito. Dahil din dito noon pa man ay nagigilty siya at gustong maghiganti. By the way, class monitor, kumusta ang investigasyon sa space-time key? Tanong ni Alvin. Noon pa man ay curious si Alvin tungkol sa space-time key, na hinahanap ng mga tao mula sa Fiery Wind Nation. Siya ay nasa panganib dahil sa bagay na iyon, at ang mga sundalong iyon ay namatay dahil dito. Kaya naman, gustong malaman ni Alvin kung ano ang nangyayari sa lalong madaling panahon. Kung saka niya ang bagay na iyon, ayaw itago ni Alvin. Malinaw, ginawa na siyang target ng mga tao mula sa Fiery Wind Nation. Malalagay siya sa panganib hanggat hindi nila mahanap ang space-time key. Isa pa, mag-isa lang siya. Kung padalos-dalos niyang iwanan ang bagay na iyon, haharapin niya ang puot ng isang buong bansa. Kahit gaano pa siya kalakas o swerte, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas sa huli. Para naman sa Fen Nation, matagal nang nagaganap ang investigasyon sa space-time key. Gusto talagang malaman ni Alvin ang resulta ng investigasyon. Tiyak na alam ito ng mga nakatataas, ngunit halatang walang mga kwalifikasyon si Alvin para direktang makipag-usap sa kanila. Kaya naman si Bernard na lang ang naitanong niya. Espesyal ang pagkakakilanlan ni Bernard, kaya naniwala si Alvin na may dapat siyang malaman. Bukod dito, palaging binibigyang importansya ni Bernard ang bagay na ito. Ang investigasyon ay patuloy, ngunit walang mga resulta. Sabi ni Bernard, ginamit pa ng mga nakatataas ang mga especially iya sa Fiery Wind Country para makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa space-time key. Gayunpaman, wala pa ring resulta. Kung iisipin, ang bagay na iyon ay isang napaka-confidential na bagay din sa Fiery Wind Country. Dahil walang resulta, at ang Fiery Wind Country ay tila sumusuko na, ang mga nakatataas ay nagpabagal sa pag-iwas sa pag-iimbestiga. Ang mga especially iyan na nakatago sa Fiery Wind Country ay nakalantad, pagkatapos ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga nadagdag. Hindi namin maaaring isuko ang investigasyon. Nang marinig ang sinabi ni Bernard, nabalisa si Alvin. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanyang buhay at kung kaya niyang maghiganti. Siyempre, ayaw niyang sumuko ang mga nakatataas. Napakahalaga ng bagay na iyan sa Firewind Nation. 2 beses silang nagpadala ng mga tao para makalusot sa ating kampo. Obviously, napaka-importante sa kanila ng bagay na iyon, at posibleng sa amin din. Kahit na kailangan nating mag-aksaya ng ilang lakas ng tao at mapagkukunan, sulit ito, sabi ni Alvin. Ang iniisip ko ay pareho sa iyo. Tumango si Bernard, gayunpaman, ang mga iniisip ng mga nakatataas ay hindi natin mababago. Pagkatapos ng ilang buwan na pagsisiyasat, wala man lang progress. It's understandable that the higher-ups want to give up because of this. Napakalaki ng bansa, at napakaraming bagay na dapat gawin araw-araw. Hindi nila mailalagay ang lahat ng kanilang lakas sa bagay na ito,
lalo na ngayon na walang nakakaalam kung ano ang space. Kung si Bernard ay nasa edad ni Alvin, siguradong kapareho ng reaksyon ni Alvin. Gayunpaman, lampas na siya sa impulsive age na iyon. Hindi niya i-consider ang mga bagay-bagay base sa hot-bloodedness. Naiintindihan na niya ngayon ang mga paghihirap ng mga nakatataas. Ang ilan sa kanila ay maaaring hindi matino, ngunit marami sa kanila ay hindi kasing karaniwan gaya ng iniisip ng iba. Hindi makaupo sa ganoong posisyon ang mga pangkaraniwan. Marami silang dapat isaalang-alang sa posisyong iyon. Imposibleng mag-aksaya sila ng sobrang lakas sa isang bagay, lalo na kapag hindi sila malinaw sa bagay na ito. Pero, hindi tayo pwedeng sumuko ng ganun-ganun lang, ayaw ni Alvin. Give up. Siyempre hindi. Bernard said, the higher-ups have their own considerations. We, the people below, can also have our own considerations. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alvin. Ang mga tao sa Fiery Wind Country ay 2 beses na sunod-sunod na pumasok sa aming kampo. Bagamat sila ay bumalik na walang dala sa huli, kami ay natalo din. Bukod dito, kami ay nawalan din ng mukha. Kailangan naming ibalik ang aming mga mukha. Kung hindi, ang mga tao ng Fiery Wind Country ay mag-iisip na kami ay madaling mabuli. Sinabi ni Bernard, kaya, ang pinakamataas na commander ng kampo na ito ay nagpasya na magpadala ng isang maliit na koponan upang palihim na pumunta sa maapoy na hangin na bansa. Una, maaari nating ibalik ang ating mukha at ipaalam sa mga tao sa bansa ng maapoy na hangin na hindi tayo madaling mabuli. Pangalawa, maaari din tayong pumunta sa bansa ng maapoy na hangin upang imbestigahan kung ano ang space-time key, at kung bakit nila ito naaprobahan, ay hindi nangangailangan ng napakaraming lakas ng tao at material na mapagkukunan. Bukod dito, maaari itong isaalang-alang bilang isang pag-atake sa nakaraang pag-uugali ng Fiery Wind Country, gayunpaman, kung mabaygo ang misyon, ang mga nakatataas ay hindi makikilala ang pagkakakilanlan ng taong gumawa nito. Maganda ang relasyon ni Bernard sa pinakamataas na commander ng kampo na ito. Natural, marami siyang alam na hindi alam ng iba. Kahit na ang ilang bagay ay napakahalaga at confidential, hindi ito itatago ng pinakamataas na commander kay Bernard. Ito ay hindi lamang dahil sa relasyon ng dalawa, kundi dahil napaka-espesyal ng pagkakakilanlan ni Bernard. Kwalipikado rin siyang malaman ang ganitong bagay. Kaya naman, sa sandaling mapagpasyahan ang bagay na ito, alam na ni Bernard ang balita. Ngayon, dahil nagtiwala siya kay Alvin, sinabi niya ang balita sa kanya. Kabanata 2852. Gusto kong mag-sign up. Matapos marinig ang sinabi ni Bernard, walang iniisip na sinabi ni Alvin. Sa halip na hintayin dito ang mga tao ng Fiery Wind Country na pumunta sa kanya muli, maaari na rin siyang magkusa. Kung ganoon, magkakaroon man lang siya ng initiative. Bukod dito, talagang napaka-curious ni Alvin tungkol sa space-time key, kaya gusto niyang malaman ang sekreto ng bagay na ito sa lalong madaling panahon. Gusto niyang makita kung ang bato sa kanyang kamay ay ang space-time key na hinahanap ng mga tao sa Fiery Wind Country. Hindi, walang pag-aalinlangan na tanggi ni Bernard. Bakit? Tanong ni Alvin, dahil pupunta ang mga sundalo. Sa kampo na ito, kaya qualified din akong pumunta, di ba? Dati, ang mga tao ng Fiery Wind Country ay pumunta dito at pinatay ang kanilang mga sundalo. Gusto ni Alvin na ipaghiganti ng personal ang mga taong iyon sa halip na umasa sa iba. Napaka-importanteng bagay ito, kaya lahat ng tao mula sa itaas hanggang sa ibaba ay siniseryoso ito. Kaya't ang mga napili ay pawang mga elite na sundalo na maraming taon nang nasa hukbo. Mayroon silang mayamang karanasan sa pagsasagawa ng mga misyon, at napakalakas din ng kanilang individual na lakas. Bagong recruit ka pa lang na ilang buwan nang nasa hukbo, kaya hindi ka makakapunta, sabi ni Bernard. Bagamat ilang buwan pa lang ako sa hukbo, mas nanalo na ako kaysa sa natalo ko sa kompetisyon sa mga matandang sundalong iyon. Hindi naman mas malala ang lakas ko kaysa sa kanila, di ba? Tungkol naman sa mission experience, bagamat wala ako, nakakarinig ako ng mga utos. Hindi dapat magkaroon ng epekto kung susundin ko ang mga utos, sabi ni Alvin. Halatang ayaw isuko ni Alvin ang pagkakataong ito. Gusto niyang makita mismo ang Fiery Wind Country. Tulad ng para sa mga tao ng Fiery Wind Country na nakatarget na sa kanya,
magiging napakadelikado para sa kanya na pumunta sa Fiery Wind Country. Naramdaman naman ni Alvin na hindi ganoon kalala ang mga pangyayari, dahil ang space-time key ay isang lubos na confidential na usapin sa Fiery Wind Country, kung gayon ang mga ordinaryong tao ay hindi malalaman ang tungkol dito. Sa ganitong paraan, ang katotohanan na siya ang pinakakahinahinalang target ay hindi isang bagay na alam ng sinuman. Sa makatuwid, hindi ito nangangahulugan na siya ay makikilala kaagad kung siya ay pupunta sa Fiery Wind Country. Higit pa rito, pagkatapos niyang pumunta sa Fiery Wind Country, maaari niyang ganap na magkaila ang kanyang sarili. Hanggat mahusay siyang mag-disguise, mahihirapan ang mga tao sa Fiery Wind Country na makilala siya. Gayunpaman, kahit na may katuturan ang mga sinabi ni Arvin, si Bernard ay lubhang nag-aalangan. Ayaw niyang payagan si Arvin na pumunta sa bansang nagliliyab na hangin. Kahit na ang kasalukuyang lakas ni Arvin ay napakalakas, kahit na maihahambing sa mga veterano na nasa hukbo sa loob ng maraming taon, at kahit na may ilang mga pakinabang, hindi ito nangangahulugan na siya ay ganap na ligtas. Iyon ay malinaw na imposible. Ang misyong ito ay napakahalaga at lubhang mapanganib. Gaano man siya kalakas, may panganib pa rin na mapahamak. Bukod dito, ang panganib na ito ay napakataas. Malakas ba ang mga tao na ipinadala ng Firewind Nation sa kanilang Windwind Nation? Halatang napakalakas nila. Kung hindi sila malakas, hindi sana sila naipadala para isagawa ang misyong ito. Ngunit ano ang naging resulta? Bagamat nakapatay na sila ng iilan sa kanilang mga tao, hindi pa rin ba sila nabigo sa misyon sa huli at namatay dito? Sa makatuwid, ang mga taong ipinadala upang isagawa ang misyon mula sa Windwind Nation ay haharap din sa parehong panganib. Sobrang hinangaan ni Bernard si Arvin. Inalagaan niya si Arvin bilang kahalili niya. Bagamat napakalakas ni Arvin ngayon, naramdaman ni Bernard na mas mataas pa ang kanyang maaabot. Sayang naman kung nasa panganib siya at namatay bago iyon. Sa susunod na makilala niya ang isang tulad ni Arvin, na matalino at masipag, hindi niya alam kung kailan. Marahil, si Bernard ay maaaring hindi makatagpo ng isa pa hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya naman, ayaw ni Bernard na makipagsapalaran si Arvin. Mas mabuti pang hindi ka na pumunta. Masyadong delikado ang misyon na ito. Ayokong may mangyari sa iyo, ani Bernard. Alam kong napakadelikado ng misyon na ito, pero gusto ko pa ring pumunta. Class Monitor, Master, ayaw mo naman akong maging isang taong pinipiling umiwas sa panganib, di ba? Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa mga mapanganib na sitwasyon ay mas mapapabuti natin, sabi ni Alvin. Ramdam ni Arvin na pinahahalagahan at pinapaboran siya ni Bernard. Gayunpaman, ayaw niyang sumuko sa misyong ito. Kahit na namatay siya sa Fiery Wind Nation, hindi niya ito pagsisisihan. Mas pipiliin pa rin niyang tuparin ang misyong ito. Nag-alinlangan si Bernard matapos marinig ang sinabi ni Arvin. Sa katunayan, kung pinili ng isang tao na iwasan ang panganib, kung gayon gaano man kalakas ang isa ay magiging isang bulaklak sa isang greenhouse. Ang isang tao ay hindi makatiis sa pagkawasak ng hangin at ulan at hindi kailanman makakamit ang mga dakilang bagay. Upang makakuha ng isang husay na pagpapabuti, ang isa ay dapat makaranas ng ilang mga mapanganib na misyon. Bagamat mapanganib ang misyon sa pagkakataong ito, ang inisyatiba ay nasa kanilang panig. Maaaring hindi inaasahan ng Firewind Nation na magpapadala sila ng mga tao. Sa makatuwid, medyo nagsasalita, mayroon pa ring katiyakan. Siyempre, kapag may nangyari, mawawala ang garantiyang ito. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ito ay talagang isang magandang pagkakataon upang makakuha ng karanasan. Sige, tutulungan kitang mag-sign up. Sa wakas ay nagpasya si Bernard na hayaan si Arvin na gawin ang misyon na ito. Bago tayo umalis, kailangan mong magsanay ng mas mabuti. Bilang karagdagan, dadalhin kita sa pilot ng isang tunay na mech bukas. Tinulungan ni Bernard si Arvin na mag-sign up. Pagkatapos, wala nang mga sorpresa. Siguradong kasama si Arvin sa listahan ng mga taong aalis. Magagawa pa ito ni Bernard. Nang marinig niya na sa wakas ay makakausap na niya ang isang tunay na mech, tuwang-tuwa si Arvin. Talaga, sa panahong ito, kahit na nagsasanay si Arvin sa operasyon ng mecha, lahat ito ay nasa simulation pod. Bagamat magkatulad ang mga eksena, hindi naman sila tunay na mecha kung tutuusin.
Ngayong sa wakas ay makapasok na siya sa isang tunay na mecha para magsanay, natural na tuwang-tuwa si Arvin. Siyempre, sabi ni Bernard. Sinabi ni Bernard, ang iyong mga kasanayan sa simulation ng mecha ay napakahusay na. Ikaw ay kwalipikado na magpatakbo ng isang tunay na mecha. Sa panahong ito, bumuti ang lakas ni Alvin sa lahat ng aspeto, kasama na ang kanyang mecha operation. Sa orihinal, kahit na wala ang misyon na ito, binalak ni Bernard na ayusin si Alvin na pumasok sa isang tunay na mecha upang magsanay sa malapit na hinaharap. Ngayon, dahil sa misyong ito, bahagya lang niyang naisulong ang pagkakataong ito. Ang galing, masayang sabi ni Arvin. Bagamat malaki na ang pinagbago ng mentality ni Arvin kumpara noon, mayroon pa rin siyang obsesyon na maging isang spaceship captain. Sa mga sasakyang pangkalawakan, karaniwang may mga mech. Sa makatuwid, bilang isang kwalipikado at mahusay na komandante ng sasakyang pangkalawakan, kinakailangang malaman kung paano magpatakbo ng isang mech. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naging seryoso si Arvin sa dati niyang mech operation training. At ngayon, sa wakas ay makakapagpatakbo na siya ng totoong mech. Natural, mas excited pa siya. Pakiramdam niya ay isang hakbang na siya palapit sa kanyang layunin. Kabanata 2853. Kinaumagahan, sa pangunguna ni Bernard, pumunta si Alvin sa isang lihim na base. May mga hilera ng mga mecha doon. Mayroong iba't ibang mga modelo ng mga mecha na ito. Ang ilan ay mas lumang mga modelo na nagretiro mula sa hukbo, habang ang ilan ay binuo lamang at hindi opisyal na nilagyan. Mayroong 20 hanggang 30 sa kanila, malaki at maliit. Ang mga mecha ay mga estratehikong materyales. Ang bawat bansa ay gumugol ng maraming pinansyal at materyal na mapagkukunan para sa kanila at namuhunan ng maraming pera para saliksikin ang mga ito. Medyo malakas din ang combat power ng mga mecha. Masasabing sapat na ang superior na mecha para baguhin ang resulta ng maliit na labanan. Ang lakas ng labanan ng mga mecha ay malakas, ngunit ang gastos sa pagmamanupaktura at pagpapanatili ay napakataas din. Ito rin ay humantong sa katotohanan na ang ganitong uri ng mecha ay hindi maaaring magamit sa malaking sukat sa hukbo. Maaari lamang itong ihanda para sa mga piling tropa. Bukod dito, ang karaniwang seguridad ay napakahigpit. Walang ganap na puwang para sa kaunting pagkakamali. Ang pangkalahatang hukbo ay walang mga mecha, ngunit ang kampo kung saan naruroon si Alvin ay nilagyan ng mga mecha na ito dahil ito ay puno ng mga elite na sundalo. Maaari silang ituring na isang piling tropa, kaya nilagyan sila ng mga mecha na ito. Bukod dito, ang mga modelo at iba pa ay kumpleto. Maliban sa ganitong uri ng elite na tropang, ang tanging maaaring magkaroon ng mecha ay ang tunay na tropang mecha. Puno ng mecha ang lugar na iyon. Siyempre, napakahirap makapasok sa lugar na iyon. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Ang mga maaaring pumasok ay alinman ay may mga koneksyon o napakalakas at maaaring ituring na pinakamahusay sa pinakamahusay. Malinaw na hindi kamag-anak ni Alvin ang alinman sa kanila. Hindi bababasa, iyon ang kaso sa nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya akalain na makikita niya ang mga mecha sa hukbo, at kahit na siya mismo ang makapagpapatakbo ng isa. Kaya naman sobrang nasasabik siya nang makita niya ang mga mecha na ito. Mabilis na tumakbo si Alvin sa harap ng isang mecha at hinawakan ang metal na ibabaw na parang hinahaplos ang kasintahan. Model J Second Generation. Naalala ko nakaka-develop lang nito last year. Hindi pa ito nasangkapan para bumuo ng combat power sa army. Hindi ko inaasahan na nandito ito. Ito ang ikatlong henerasyon ng Model W. Nagmana ito ng mga pakinabang ng unang dalawang henerasyon ng Model W. Ito ay may maraming kapangyarihan, mataas na kadaliang kumilos, at mabangis na lakas ng apoy. Wow, may Model I talaga. Balita ko wala pang 10 mecha ng ganitong klase sa buong Fengfan country natin. Meron ba talaga dito? Karaniwang nagre-research si Alvin sa mga spaceship at mecha, kaya pagpasok pa lang niya, marami na siyang nakilalang mecha. Ang lahat ng ito ay nakita sa iba't ibang channel. Ngayong nakita na niya ang mga ito ng sarili niyang mga mata, napakasaya niya. Ang mas ikinagulat niya ay may mga mecha rito na hindi niya nakilala. Nangangahulugan ito na ang mga mecha na ito ay hindi naiulat sa publiko dati. Tapos, meron din dito. Ang kampo ng militar na ito ay talagang hindi simple. Hindi ko inaasahan na marami kang alam tungkol sa mga mecha.
Nakangiting sabi ni Bernard, sa kampo na ito, lahat ng modelo ng mecha sa buong Fengfan country ay tinitipon. Kahit na ang mga kakadevelop pa lang at hindi alam kung magagamit sa labanan ay makikita dito. Sa madaling sabi, kung mayroon mang lugar sa buong Fengfan country, dapat ay dito. Sa bagay na ito, medyo tiwala si Bernard sa kanyang sarili. Dahil sa mga espesyal na pagkakakilanlan niya at ng kataas-taasang commander ng kampo, kilalang kilala sila sa buong mataas na antas ng Fengfan country. Kaya naman, ginamit nilang dalawa ang kanilang mga koneksyon upang makuha ang lahat ng mga mecha na maaaring makuha. Ito ay upang ang mga sundalo dito ay makatanggap ng pinakamahusay na pagsasanay at maging pinakamahusay na mandirigma. Actually, hindi lang mga mecha. May iba't ibang klase din ng spaceship sa camp na ito. Kaya lang hindi mo pa nakikita. Patuloy ni Bernard, hindi ba't lagi mong nais na magkaroon ng iyong sariling sasakyang pangkalawakan? Hindi mo ba gustong maging kapitan? Maaaring hindi kita mabigyan ng pribadong spaceship, ngunit hindi magiging problema para sa iyo ang maging isang kapitan. Gayunpaman, kailangan mo pa ring ipagpatuloy ang pagsasanay. Panipi, talaga, may mga spaceship dito. Excited na sabi ni Alvin. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang siya ay dumating sa kampo na ito. Gayunpaman, napagtanto ni Alvin na talagang hindi niya alam ang tungkol sa kampo na ito. Sa katunayan, bukod sa pagsasanay, pagkain, at pagtulog araw-araw, wala na siyang ibang pinuntahan. Sa makatuwid, ito ay humantong sa hindi niya sapat na kaalaman tungkol sa kampo na ito. Siyempre, kung ang mga sasakyang pangkalawakan o ang mga mecha sa harap niya, lahat sila ay lihim. Ang mga ordinaryong tao ay walang pagkakataon. Sila ay kwalipikado lamang na makipag-ugnayan sa kanila. Not to mention a recruit like Alvin who were only been here for a few months. Even veterans who were here for a year or two will not have chance to come contact with these things hanggat hindi sila pumasa sa assessment. Ang tinatawag na assessment ay hindi lamang para masuri ang personal na kakayahan ng isang sundalo, kundi maging ang kanilang katapatan at iba pa. Pagkatapos ng lahat, kung ang ganitong uri ng nangungunang sekreto ay nalaman ng mga especially iyan ng kaaway, tiyak na haantong ito sa napakaseryosong kahihinatnan. Nangangahulugan na nadala rito si Alvin na nakapasa na siya sa assessment, hindi lang sa personal na kakayahan kundi pati na rin sa katapatan. At the same time, it also means na tinuturuan talaga siya ni Bernard bilang successor niya. Siyempre meron, Bernard said, sa katunayan, bukod sa spaceships at mechas, mayroon ding iba't ibang advanced weapons. Masasabing napaka-advanced ng configuration ng camp na ito sa buong bansa natin. Wala masyadong camp na may kukumpara dito. Excited si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang kampo na napuntahan niya nang hindi sinasadya ay magiging sobrang nakakakilabot. Bagamat naramdaman na niya na hindi simple ang mga sundalo rito, hindi niya inaasahan na magiging ganito katikat ang kampo na ito. Mayroong lahat ng uri ng mga advanced na bagay. Hindi katakataka na ang mga sundalo sa kampo na ito ay kailangang matuto ng kaunti sa lahat ng aspeto. Kapag may pagkakataon sa hinaharap, iikot kita dito, sabi ni Bernard. Dahil kinilala na ni Bernard si Alvin bilang kahalili niya, natural na inaalagaan niya ito ng mabuti. Bukod dito, napakahusay ng pagganap ni Alvin sa lahat ng aspeto. Talagang kwalipikado siyang malaman ang lahat ng bagay sa kampo na ito. Okay, sagot naman ni Alvin. Bilang karagdagan sa mga sasakyang pangkalawakan, interesado rin siya sa iba pang mga bagay. Kaya naman, napakalaking tulong pa rin para sa kanya na makita pa at mas maunawaan. Ngayon, pumili ka muna ng mecha at pamilyar ka dito, sabi ni Bernard. Tumango si Alvin. Nalipat muli ang kanyang atensyon sa mga mecha na ito. Lumibot ang mga mata niya sa mga mecha na ito, hinahanap ang modelong nagustuhan niya. Ayan na, tinuro ni Alvin ang isa sa mga mecha. Kabanata 2854. Ito, napatingin si Bernard sa mech na tinuturo ni Alvin at bahagyang natigilan. Oo, yun lang, siguradong sabi ni Alvin. Kung ikukumpara sa ibang mga mecha, ang mecha na ito ay bahagyang mas maliit at mukhang medyo maislan. Gayunpaman, nahulog ang loob ni Alvin dito sa unang tingin. Kaya naman, natural niyang pinili ang mecha na ito para sanayin ngayon. Itong mech na ito ay isa sa mga nabanggit ko na hindi pa na-announce sa publiko, ani Bernard.
Pahayag ni Bernard, first generation lang kasi ang V. In fact, this mecha was just developed last month. After that, we got one. However, itong mecha na ito ay hindi pa dumaan sa maraming pagsubok. Mahirap sabihin kung magagamit ito sa army. We were able to get one back and also have the task of testing it and reporting the test data. Kaya ito ang pinakabagong modelo, sabi ni Alvin, sabi ni Alvin. Hindi niya talaga ito nakilala kanina. Naramdaman na lang niya na hindi naman masama. Sigurado ka bang gusto mong subukan ang isang ito? Maaaring hindi pa stable ang performance nito. Baka may problema, tanong ni Bernard. Pili na tayo, sabi ni Alvin. I can also help test it. If I found any problems, I can also help to raise them. Okay, tumango si Bernard. Pagkatapos nito, ginamit ni Bernard ang makina para ilipat ang mech palabas. Pagkatapos, umakyat si Alvin sa ulo ng mech gamit ang isang hagdan. May pinto doon. Pagkabukas nito ay pumasok si Alvin. Bagamat medyo mas maislan ang mech na ito kaysa sa iba pang mech, halos 10 metro pa rin ang taas nito. Kung ikukumpara sa figure ni Alvin, napakalaking bagay pa rin ito. Pagkapasok sa loob ng mech, tiningnan muna ni Alvin ang ilang bagay sa console. Nalaman niya na ang kapaligiran at layout dito ay halos pareho sa nakita niya sa simulation cabin dati. Maliit na bahagi lamang ang naiiba. Kung iisipin, ito ay dahil ang bawat modelo ng mech ay naiiba. Ang partikular na operasyon at pagganap ay iba rin. Halos pamilyar si Alvin sa mga bagay sa loob. Pagkatapos, sinuot niya ang sensor helmet. Ang partikular na pagganap ay malinaw na hindi maaaring masuri dito. Kinailangan niya muna itong gumalaw. Pagkasuot ng helmet ay ginalaw ni Arvin ang kanyang braso. Tapos, gumalaw din ang braso ng mech. Humakbang muli si Arvin at sumunod naman ang mech. Ang lahat ay pareho sa simulation pod. First time niyang mag-operate ng totoong mecha, kaya tuwang-tuwa si Alvin. Pagkatapos niyang maging pamilyar dito, nagsimulan na siyang tumakbo. Nagsimula na ring tumakbo ang mecha, at umugang ang lupa. Napakalaki ng sikretong baseng ito, at walang ibang tao sa paligid. Si Alvin ay maaaring tumakbo ng mabilis hanggat gusto niya nang hindi nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Let's test the firepower, naisip ni Arvin habang nakataas ang braso at pinindot ang isang button. Itinaas ang braso ng mecha. Pagkatapos, lumitaw ang isang malaking butas sa braso. Habang pinindot niya ang isang buton, isang bola ng kanyan ang lumipad palabas. Sumipol ito sa ere at tumama sa bakanting lupa sa harapan niya. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Kahit sa loob ng mech, ramdam ni Alvin ang takot sa lakas ng putok ng mech. Ang alikabok na sinipa ay tila nagpapahayag ng napakalaking kapangyarihan nito. Pagkatapos noon, sunod-sunod na operasyon ang ginawa ni Arvin. Lalo siyang naging pamilyar sa mech at mas nagustuhan ito. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nag-atubili siyang lumabas sa mech. Paano na? Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Bernard. Napakagaling, sabi ni Alvin. Bagaman nakagawa na ako ng maraming simulation dati at ang layout ng simulation pod ay halos kapareho sa isang tunay na mech, may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan ng dalawa. Napaka-cool na magpatakbo ng isang tunay na mech. Talagang isang kasiyahan na makapag-operate ng ganoong mech. Bakas sa mukha ni Elvan ang pananabik. Para sa isang tulad niya na nag-operate ng mecha sa unang pagkakataon, ang makapag-operate ng mecha for real ay isang bagay na nagpasaya sa kanya. Ito ay ganap na naiiba sa simulate na pagsasanay sa simulation pod. Gaano man katoto ang kapaligiran sa simulation pod, ibang-iba pa rin ito sa totoong mecha. Kumusta ang performance ng mech na ito? Tanong ni Bernard. Very good, sagot ni Alvin. Kapangyarihan man o firepower, napakalakas nito. Lalo na ang flexibility at convenience na mas maganda pa. Maaaring nauugnay ito sa mas maliit na sukat nito. Gayunpaman, sa ilalim ng depensa at katatagan nito, wala pang paraan para hatulan ito. Kung tutuusin, mahigit 1 oras lang pinaandar ni Alvin ang mech. Ang kanyang pag-unawa sa mech ay limitado pa rin. Masyadong maikli ang oras, kaya, natural, hindi niya mahuhusgahan ang katatagan nito. Bukod dito, sa ilalim ng kondisyon na hindi ito inatake, walang paraan upang hatulan ang kakayahan sa pagtatanggol ng mech. Bueno,
tila kailangan ng karagdagang pagsubok upang makakuha ng mas detalyadong paghatol, sabi ni Bernard. Anyway, may oras pa. Gusto kong i-test ang mech dito ngayon. Okay lang ba? Tanong ni Alvin. Oo naman. Hindi naman tumanggi si Bernard. Una, nakikita niya na gusto talaga ni Alvin ang mech na ito. Pangalawa, ang bagong mech na ito ay talagang nangangailangan ng maraming oras ng pagsubok upang subukan ang pagganap nito. Hindi masamang hayaan si Alvin na gawin ang gawaing ito ngayon. Matapos makuha ang permiso ni Bernard, tuwang-tuwa si Alvin. Muli siyang sumampa sa mech at sinimulan itong paandarin. Nanatili doon ang dalawa hanggang sa magdilim bago sila bumalik. Nasiyahan din si Alvin. Sinabi mo kahapon na gusto mong pumunta sa Firewind Nation. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Bernard habang pabalik. Bakit ako? Sabi ni Alvin, hindi ko pagsisisihan ang napagdesisyonan ko na. Tumango si Bernard at sinabing, na i-report ko na ang desisyon mo at na-approve na. 3 araw na ang alis ng team. Sa mga ilang araw na ito, dapat handa ka na. Huwag kang mag-isa mag-training. Simula bukas, mag-training ka kasama ang mga temporary teammates mo. Tutal, team operation ito. Hindi solo operation. Okay, nakuha ko. Tumango si Alvin. Hindi akalain ni Alvin na ganoon kabilis maa-approve ang kanyang aplikasyon. Ipinakita nito na ang pinakamataas na commander ng kampo ay lubhang nababalisa tungkol sa bagay na ito. Bukod dito, ipinakita rin na talagang may malaking kapangyarihan si Bernard dito. Talagang nagawa niya ang ganoong bagay ng napakadali. Natural na hindi tutol si Alvin sa pagsasanay kasama ang kanyang mga kasamahan. Ang misyon na ito ay lubhang mapanganib, at ang lahat ay kailangang magtulungan upang matiyak ang pinakadakilang antas ng kaligtasan. Sa makatuwid, napakahalaga na magsanay ng pakikipagtulungan at maging pamilyar sa kanilang mga kasamahan bago umalis. Kabanata 2855. Kinabukasan, ipinatawag si Alvin sa isang lihim na silid. Dito, nakilala niya ang kanyang mga kasamahan. Ang 10 sa inyo ay maingat kong pinili. Ang paglalakbay na ito sa Fiery Wind Country ay napakadelikado. Bagamat ang Fiery Wind Country at ang Fengli Country ay naging mapayapa kamakailan, iyon ay sa ibabaw lamang. Sa katunayan, ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi tumitigil. Dati, ang mga tao sa Fiery Wind Country ay 2 beses na nakapasok sa ating kampo at pinatay ang ating mga kasama. Dahil ang mga nakatataas ang nag-uutos sa atin, hindi natin ito magagawang maghiganti sa atin ng pinakamataas, hindi natin magagawang ipaghiganti ito ng mga nakatataas, tayo mismo ang maghiganti sa atin, mga tao, kasama si Alvin. Si Alvin at ang iba ay nakinig sa lektura ng general na may mataimtim na ekspresyon. Hindi tayo iginagalang ng mga tao sa bansang maaapoy na hangin at paulit-ulit na nila tayong ginugulo. Dapat tayong gumanti at ipaalam sa kanila na hindi tayo ang uri ng tao na maaaring Yurokon, patuloy ng general. Naniniwala akong alam na ninyong lahat na ang dahilan kung bakit nagpadala ang Fiery Wind Country ng mga tao dito ay dahil sa tinatawag na Space-Time Key. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano itong Space-Time Key, at halatang pinahahalagahan ng mga tao ng Fiery Wind Country ang bagay na ito. Kaya, bago nila makuha ito, magpapadala pa rin sila ng mga tao dito. Kaya naman, this time, we have to take the initiative to the country. Ang pangunahing misyon ay imbestigahan kung ano itong Space-Time Key, at pagkatapos, magdulot ng kaunting pinsala sa maapoy na hangin na bansa, upang makaganti sa kanilang masasamang gawa. Ayon sa balita mula sa mga especially iya sa Fiery Wind Country, bagamat hindi nila nalaman kung ano ang Space-Time Key, nakatanggap sila ng isang balita. Ibig sabihin, may isang tao na tinatawag na Angus sa Fiery Wind Country na kamakailan ay sumikat at pinahahalagahan ng mga malalaking shot sa bansa. Nabalitaan ko na siya ang namamahala sa mga detalye ng isang mahalagang misyon, ngunit maaaring may kaugnayan ito sa mga detalye ng isang mahalagang misyon. Space-Time Key, pagkatapos mong marating ang Fiery Wind Country, maaari ka munang magsimula sa kanya. Sa karagdagan, may isa pang bagay. Bagamat ang iyong pangunahing misyon sa Fiery Wind Country ay alamin ang tungkol sa Space-Time Key, kailangan mo pa ring tiyakin ang iyong sariling kaligtasan bago iyon. Ang Fiery Wind Country ay binibigyang importansya ang Space-Time Key at nagawa ito ng mahusay na trabaho na ilihim ito.
Maaaring wala kang mahanap na anumang bagay na kapaki-pakinabang. Kahit na hindi mo malalaman ang anumang bagay sa iyong normal na desisyon, hindi yun makakaapekto sa iyong desisyon sa huli. Tandaan, bumalik ka ng ligtas. Naririnig mo ba ako? Oo, Ginoo. Sabay na sagot ni Alvin at ng iba pa. Sige, maaari na kayong magsimulang magpakilala. Sa 3 araw na ito, kayo ay kakain, iinom, at matutulog ng magkasama. Dapat ay maging pamilyar kayo sa isa't isa sa lalong madaling panahon. Kapag mayroon kang sapat na tiwala at pagiging pamilyar sa iyong mga kasamahan ay masisiguro mo ang iyong sariling kaligtasan kapag nagsasagawa ng mga misyon, sabi ng Supreme Commander. Ang kataas-taasang commander ay dating nasa parehong squad ni Bernard. Malalim niyang naunawaan kung gaano kahalaga para sa squad na maging pamilyar at magtiwala sa isa't isa sa panahon ng misyon. Kaya naman, hiniling niya na ang lahat ay kumain, uminom, at matulog ng magkasama sa 3 araw na ito. Magkasama din silang magsasanay habang nagsasanay. Sa ganitong paraan lamang ma-maximize ang combat effectiveness ng squad. Naramdaman pa ng kataas-taasang commander na masyadong maikli ang 3 araw. Kahit 3 buwan ay maaaring hindi sapat. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras. Ang mga tao sa itaas ay maaaring hindi siya bigyan ng ganoong karaming oras upang maghanda. Naunawaan din ni Alvin at ng iba pa ang kahalagahan ng pagtutulungan. Ang pag-alam kung paano makipagtulungan sa isa't isa ay maaaring maglabas ng epekto ng isa at isa ay mas malaki kaysa sa dalawa. Kaya naman, pinahahalagahan nilang lahat ang 3 araw na pagsasanay na ito ng magkasama. Pagkatapos, nagsimulang magpakilala ang lahat. Napagtanto ni Alvin na maliban sa kanya, ang ibang pumunta dito makalipas ang 3 taon ay pawang mga veterano. Sila rin ang pinakamagaling sa kampo na ito. Bagamat bumuti ang lakas ni Alvin kamakailan, maaaring hindi siya manalo laban sa pinakamahusay sa kampong ito. Natuwa rin si Alvin na tinulungan siya ni Bernard na mag-apply. Kung hindi, natatakot siya na hindi siya kwalipikadong sumali sa squad na ito. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang mga kasamahan, nagpasya na rin si Alvin na mag-ensayo ng mabuti at mas makipagtulungan sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya magawang hilahin ang kanyang mga kasamahan pababa. Hindi naman sinasadya ng ibang members na murahin si Alvin. Hindi nila akalain na hindi qualified si Alvin na sumali sa squad na ito dahil tumataas ang reputasyon ni Alvin sa kampo kamakailan. Pabilis ng pabilis ang paglaki ng kanyang lakas. Maraming mga veterano na ilang taon na sa hukbo ang hindi na niya kalaban. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay maaaring makilala ng lahat. Sa kampo na ito, lakas ang lahat. Kung malakas ka, igagalang ka ng iba. Kung mahina ka, baka hindi ka makilala ng iba kahit ilang taon ka nang nagsundalo. Napakadelikado ng misyon ng kanilang squad sa pagkakataong ito. Kaya naman, umaasa sila na ang kanilang mga kasamahan ay malakas at hindi matanda. Kaya naman walang tumutol sa pagsali ni Alvin. Pagkatapos ng pagpapakilala ng lahat, hinirang din ng Supreme Commander ang squad leader ng squad na ito. Isang lalaking nagngangalang Ariki ay isang veterano na may 4 na taong karanasan sa militar. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya itinalaga bilang pinuno ng pangkat ay hindi lamang dahil sa kanyang katandaan kundi dahil siya ay napakalakas. At least, matapos siyang italaga bilang squad leader, hindi tumutol ang iba. Sa halip, lahat sila ay mukhang kumbinsido. Alam ni Alvin na hindi simple ang pinuno ng squad na ito. Matapos italaga ang pinuno ng pangkat, umalis ang kataas-taasang commander ng kampo, na naiwan lamang si Alvin at 10 iba pa rito. Sa natitirang 3 araw, hindi sila makikipag-ugnayan sa iba at magsasama-sama lamang para magsanay. Lahat, mula ngayon, lahat tayo ay miyembro ng iisang team. Sana lahat ay maipakita ang kanilang tunay na lakas. Huwag magpigil ng anumang bagay. Ito lang ang paraan para mas maging pamilyar tayo sa isa't isa at matutunan natin ang mga gawi sa pakikipaglaban ng isa't isa. Doon lamang tayo makapagtutulungan ng mas mabuti, sabi ni Ariki sa iba. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa ngayon, maaari silang ituring na malapit na mga kasama. Kung may itatago man sila, hindi lang sila makakasama ng iba, pati sarili nila. Kung tutuusin, kung ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay makatagpo ng panganib, hindi magiging madali para sa kanila na makatakas mula sa mapanganib na Firewind Country na may sariling kakayahan.
Pagkatapos, nagsimulang magsanay ang lahat. Habang nagsasanay sila, naging pamilyar sila sa mga gawi sa pakikipaglaban ng kanilang mga kasamahan sa koponan bilang pag-asam ng mas mahusay na kooperasyon. Kabanata 2856. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Ang 3 araw na ito ay lubos na kasiya siya para kay Alvin. Sa nakalipas na 3 araw, seryosong nagsanay si Alvin. Marami rin siyang natutunan sa kanyang mga kasamahan, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagtutulungan. Bago ito, palagi siyang nagsasanay mag-isa sa patnubay ni Bernard. Hindi niya alam kung ano ang pagtutulungan. Naisip pa niya na ang pagtutulungan ay kasing simple ng ilang taong sama-samang lumalaban. Gayunpaman, hindi ito ang kaso sa katotohanan. Napakaraming kaalaman ang kasangkot. Kailan aatake, kailan ipagtanggol, kung kailan nasa pinakakapakipakinabang na posisyon sa panahon ng labanan, at iba pa. Ito ang lahat ng bagay na kailangan niyang matutunan. Bukod dito, natagpuan din niya na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay higit pa o mas kaunti ay may karanasan sa paglabas upang magsagawan ng mga misyon. Marahil hindi ito kasing delikado ng pagpunta sa bansang nagliliyab na hangin, ngunit mas mahusay sila kaysa kay Alvin na nanatili sa kampo upang magsanay. Ang praktikal na karanasang ito ang kulang sa kanya. Gaano man siya kagaling magsanay, walang silbi kung hindi siya makakapagtanghal sa totoong laban. Kaya naman, mapagpakumbaba niyang ginamit ang 3 araw na ito para matuto sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan ni Alvin sa kanyang performance. Hindi naman mahina ang lakas ni Alvin sa simula. Bago siya sumali sa koponan, nakuha na niya ang kanilang pagkilala. Sa nakalipas na 3 araw, nasaksihan din nila ang nakakatakot na kakayahan ni Alvin sa pag-aaral. Maiintindihan ni Alvin ang maraming bagay basta't minsan ay ipinaliwanag o ipinakita nila ito. Higit pa rito, maaabot niya ang isang kasiya siyang antas ng napakabilis. Sa simula, si Alvin ay hindi masyadong pamilyar sa pagtutulungan ng kanyang mga kasama. Sa labanan, sa loob lamang ng 3 araw, marami na siyang pinagbuti, na lubos na nasiyahan sa kanya. Isa pa, napaka-humble ni Alvin. Bagaman mayroon siyang proteksyon ni Bernard sa kampo at walang nang ahas na mangbuli sa kanya, at napakalakas din niya, palagi niyang tinatreto ang kanyang sarili bilang isang junior sa harap ng iba pang mga miyembro ng koponan. Sapat na ang respeto niya sa kanila at napaka-humble niya. Lalo pang nasiyahan ang lahat kay Alvin. Handa rin silang ituro kay Alvin ang kanilang nalalaman. 3 araw na ang lumipas, at ang pinakamataas na commander ng kampo ay muling nagpakita sa harap ng lahat upang magbigay ng huling lektura bago umalis. Ang spaceship ay inihanda para sa iyo. Aalis ka kaagad kapag ang langit ay magdilim. May sasalubong sa iyo sa Fiery Wind Nation. Gayunpaman, kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa natitira. Tandaan, dapat kang maging maingat sa Fiery Wind Nation. Kung anuman ang mangyari sa iyo, walang darating sa iyo upang iligtas. Hindi ka rin makikilala ng bansa. Naiintindihan mo ba? Got it, sabay na sabi ni Alvin at ng iba pa. Sige, bumalik ka na at mag-impake ng mga gamit mo. Makalipas ang kalahating oras, magtitipon ulit tayo dito, sabi ng commander. Bumalik si Alvin sa dormitoryong iniwan niya sa loob ng 3 araw. Hinihintay siya ni Bernard sa dormitoryo. Aalis ka na, tanong ni Bernard nang makitang bumalik si Alvin. Sa nakalipas na 3 araw, nakatira si Alvin sa kanyang mga kasamahan at hindi na bumalik. Hindi pumunta si Bernard para makita si Alvin, kaya ito ang unang beses na nagkita ang dalawa sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, isa si Bernard sa iilang tao sa kampong ito na nakakaalam ng planong ito, kaya alam niyang aalis si Alvin at ang iba pa ngayong gabi. Iyon ang dahilan kung bakit siya naghihintay dito. Oo, sagot ni Alvin habang nag-iimpake ng mga gamit. Ang Fiery Wind Nation ay hindi katulad ng bansa. Lahat ng bagay doon ay hindi pamilyar at mapanganib. Dapat mong tandaan na maging mapagbantay sa lahat ng oras. Ang isang sandali ng kawalang ingat ay maaaring magdulot ng iyong buhay, paalala ni Bernard. Pumunta si Bernard sa Fiery Wind Nation para magsagawa ng misyon maraming taon na ang nakararaan, kaya alam niya ang mga panganib ng pagpunta sa Fiery Wind Nation para magsagawa ng misyon. Masasabing lubhang mapanganib ang pagsasagawa ng misyon sa ibang bansa. Maging ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation na sumilip sa Fender Nation kamakailan,
kahit na nagdulot sila ng ilang casualty dito, namatay pa rin sila sa Fender Nation sa huli. Ang mga taong iyon ay tiyak na mga elite ng Fiery Wind Nation, ngunit namatay din sila habang nagsasagawa ng misyon sa ibang bansa. Sa makatuwid, ang pagpunta sa ibang bansa upang magsagawa ng misyon ay isang napakadelikadong bagay. Alam ko, sabi ni Alvin. Mag-iingat ako. Pangarap kong magkaroon ng sariling spaceship. Hindi pa natutupad ang pangarap ko, paano ako mamamatay? Pagkasabi niyon ay natawa si Alvin, pati si Bernard. Naalala pa ni Bernard na noong unang dumating si Alvin dito, pumunta siya rito na may layuning magpalipas ng oras. Noong panahong iyon, gusto lang ni Alvin na magkaroon ng sariling pribadong sasakyang pangkalawakan sa hinaharap. Hindi niya naisip na makihalubilo sa hukbo. Gayunpaman, nagbago siya ng maglaon. Mula sa isang sundalo ng cookhouse na nagpapalipas lang ng oras, naging elite siya na kwalipikadong magsagawa ng mga mapanganib na misyon sa ibang bansa. Masasabing sa ilang buwang ito, muling isilang si Alvin. Siyempre, hindi kinalimutan ni Alvin ang orihinal niyang panaginip. Kapag nagretiro ka na sa hukbo, matutupad na ang pangarap mo, nakangiting sabi ni Bernard. Oo, darating ang araw na iyon. Dahil kalahating oras lang ang oras para mag-impake. Hindi na nagkaroon ng maraming oras si Alvin para makipag-chat kay Bernard. Pagkatapos nilang mag-impake ay nagtungo na sila sa dating silid para magtipon at maghanda sa pag-alis. This time, sinundan ni Bernard si Alvin. Gusto niyang paalisin si Alvin. Si Bernard ay natural na walang problema sa pagpunta. Sa kampong ito, sino ang maglalakas loob na tretuhin siya bilang isang ordinaryong sundalo ng cookhouse? Hindi ba siya natatakot na maparusahan na tumakbulak? Naimpake mo na ba ang mga gamit mo? Ngayon, tayo na. Ang pinakamataas na commander ng kampo ay tumingin sa lahat at sinabi. Pagkatapos, sinamantala ng lahat ang gabi para pumunta sa likod ng kampo. Doon, naghihintay na ang isang maliit na spaceship. Nais ko kayong lahat ng matagumpay na pagbabalik. Binati ng commander ang lahat. Binal ika ni Alvin at ng iba pa ang pagpupugay at saka isa-isang sumakay sa spaceship. Matapos makasakay ang lahat sa spaceship, dahan-dahan itong bumangon at pagkatapos ay nagsimulang bumilis. Hindi nagtagal, nawala ito sa paningin ng commander at ni Bernard. Hindi ka ba talaga nag-aalala na hayaan siyang magsagawa ng ganoon kadelikadong misyon? Tumingin ang commander sa direksyon kung saan umalis ang spaceship at mahinang nagtanong. Lalaki lang talaga ang batang agila pagkatapos makaranas ng hangin at ulan, dahan daw ang sabi ni Bernard. Dahan daw ang sinabi ni Bernard, naniniwala ako sa kanya. Siguradong magiging maayos siya, siguradong pagbubutihin niya ang sarili niya at hahayaan siyang lumaki ng totoo. Sana nga, sabi ng commander. Kung tutuusin, ito lang naman ang taong nagustuhan mo sa loob ng maraming taon. Ayokong may mangyari sa kanya. Kabanata 2857. Bilang amo ni Alvin, natural na ayaw ni Bernard na may mangyari kay Alvin. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Bernard, hindi talaga maaaring lumaki si Alvin nang hindi nakakaranas ng mga paghihirap. Sa makatuwid, ang ilang mga panganib ay kinakailangan pa rin. Bukod dito, ito ay isang bagay na mahigpit na hiniling ni Alvin. Kung tatanggi siya, bagamat maaari niyang panatilihin si Alvin at tiyakin ang kanyang kaligtasan, maaaring hindi payag si Alvin na gawin iyon sa kanyang puso. Sa katunayan, ang paglalakbay na ito sa Fiery Wind Nation ay talagang isang pagkakataon para sa patuloy na pagsasanay. May mga panganib, ngunit maiiwasan din nila ang mga ito. Kung tutuusin, ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay turuan lamang ng leksyon ang Fiery Wind Nation at ipaalam sa kanila na ang Fengli Nation ay hindi dapat gawing trifle. Hindi masyadong mahirap na gumawa ng kalituhan sa Fiery Wind Nation. Hanggat sila ay maingat, hindi dapat magkaroon ng labis na panganib. Tulad ng para sa pagsisiyasat ng space-time key, ito ay isang bagay lamang ng kaginhawaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga especially iyan na nakatago sa Fiery Wind Nation ay hindi makahanap ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Bilang mga taong kakapunta lang doon at hindi pamilyar sa lugar, napakahirap para sa kanila na makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa makatuwid, tungkol sa pagsisiyasat ng space-time key, hindi iginiit ni Bernard. Ang sabi lang niya ay mabuti kung mahahanap ito ni Alvin at ng iba pa.
Kung hindi, hindi mahalaga basta nakabalik sila ng ligtas. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinadala si Alvin at ang iba pa upang isagawa ang misyon pagkatapos ng 3 araw na pagsasanay. Kung talagang isang delikadong misyon, hindi na sana nagmamadaling pinaalis ng pinakamataas na commander ng kampo si Alvin at ang iba pa pagkatapos ng 3 araw na pagsasanay. Siyempre, kung tutusin, nasa ibang bansa iyon. Tiyak na magkakaroon ng mga panganib. Naniniwala si Bernard na tiyak na maibabalik ni Alvin ang sitwasyon. Sa mga oras na ito, si Alvin at ang iba pa ay nakaupo na sa spaceship na armado. Pagtingin sa madilim na kapaligiran sa labas, medyo nasasabik at kinakabahan si Alvin. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang misyon. Bukod dito, ito ay nasa mapanganib na Fiery Wind Nation. Kung walang suporta, kahit na nagsanay sila ng mabuti sa kampo, ito ay iba pa rin sa kung kailan sila ay aktwal na nagsasagawa ng isang misyon. Kinakabahan, umupo ang kapitan ng team na si Eric sa tabi ni Alvin at nagtanong. Maliban kay Alvin, ang natitirang bahagi ng koponan ay nagsagawa ng mga misyon noon. Bagamat hindi ito kasing delikado sa pagkakataong ito, mayroon pa rin silang karanasan. Sa makatuwid, sa oras na ito, sila ay mas nasasabik. Ang talagang kinakabahan ay si Alvin. Medyo, hindi naman itinanggi ni Alvin. Hindi niya akalain na nakakahiya ito. Malapit na silang magka-team, kaya hindi na kailangang magtago ng sobra. Okay lang. Nung first mission ko, sobrang kinakabahan din ako. Mas kinakabahan pa ako sa'yo ngayon. Tsaka pupunta tayo sa Firewind Nation this time. Walang intensyon si Eric na kutsain si Wu Fan. Maghintay ka hanggang sa makarating ka doon at simulan ang misyon. Maiintindihan mo na ito ay wala. Wala itong pinagkaiba sa normal na pagsasanay. Ang pinagkaiba lang ay medyo nagbago ang paligid. Si Ariki ang pinakamalakas sa kanila. Nakagawa siya ng pinakamaraming misyon at may pinakamaraming karanasan. Kaya naman siya ang napili bilang pinuno ng pangkat. Bilang pinuno ng squad, isa sa kanyang mga gawain ay ang patahimikin ang damdamin ng kanyang mga nasasakupan. Kaya naman, nang makitang medyo kinakabahan si Alvin, lumapit siya para kausapin ito. Oo, naiintindihan ko, Kapitan. Huminga ng malalim si Alvin at sinabing, huwag kang kabahan. Actually, hindi naman ganoon kadelikado ang misyon na ito. Ngumiti si Ariki. Ituturing na lang ito bilang isang paglalakbay sa Firewind Nation. Oo, tumango si Alvin. Nagpatuloy ang paglipad ng spaceship. Kakaibang tahimik ang paligid. Hanggang sa hating gabi ay naramdaman ng lahat ang masayang pagbaba ng spaceship. Everyone, check your equipment. Remember, this is the Firewind Nation. We have no reinforcements. We can only rely on ourselves. So, be careful, bilin ni Ariki sa lahat. Ibinaba ni Alvin at ng iba ang kanilang mga ulo para tingnan ang kanilang mga gamit. Pagkatapos, isa-isa silang tumayo sa pwesto at naghintay na makababa. Lumapag ang sasakyang pangkalawakan sa isang napakaliblib na maliit na daungan. Nanguna si Ariki at lahat ay nag-file out. Ayon sa naunang pagsasaayos, may sasalubong sa kanila dito at magpapaalis sa kanila. Pagkatapos nito, ang natitira ay nasa kanila na. Gayunpaman, nang bumaba si Ariki at ang iba pa, wala silang nakitang naghihintay sa kanila. Madilim ang paligid. Walang tao sa paningin. Hoy, may tao ba dito? Hindi napigilan ni Ariki ang sumigaw sa mahinang boses. Gayunpaman, ang tugon ay hindi boses ng tao kundi matinding putok ng baril. Hindi maganda, may ambush. Bilasan mo, takpan mo. Sigaw agad ni Ariki. Gayunpaman, nang bumaba sila sa spaceship, may nakatutok na sa kanila. Ngayon, halos sabay silang nagpaputok. Kaya naman, kahit na agad na napagtanto ni Ariki at ng iba pa ang panganib, 3 sa mga miyembro ng kanilang koponan ang nasugatan sa maikling panahon. Isa sa kanila ay malubhang nasugatan. Nakahiga si Alvin sa likod ng isang tumpok ng mga bato. Sa tabi niya ay isang nasugatan na miyembro ng koponan. Nang matanto niya ang panganib, agad na naghanap si Alvin ng mapagtatagwan. Hinayla pa niya ang isang nasugatang miyembro ng koponan upang pigilan ang kaaway na tapusin siya. Kanina pa sobrang kabado si Alvin, pero ngayong nasa panganib na sila ay kumalma na lang siya. Patuloy siyang naghahanap ng mga target at nagpaputok. Nalantad na ang ating kinaroroonan. Halatang nakahanda ang kalaban. Masyadong malakas ang putok.
Kailangan nating makalusot, sigaw ni Ariki sa lahat. Ang kanilang lokasyon ay orihinal na isang liblib na daungan. Karamihan sa mga tao ay hindi pupunta dito. Gayunpaman, sila ay inatake sa sandaling sila ay bumaba mula sa spaceship. Nangangahulugan ito na handa ang kalaban. Alam nilang dito sila dadating at hinihintay sila. Sa paghusga mula sa lakas ng putok ng kaaway, ang mga kaaway na ito ay nakahanda ng husto. Napakabangis ng kanilang firepower. Obviously, gusto nilang lipulin sila dito. Sa side ni Alvin, 10 tao lang. 3 sa kanila ang nasugatan sa simula. Ang sitwasyon ay masasabing lubhang mapanganib. Higit sa lahat, ang sasakyang pangkalawakan na kinuha nila noong dumating sila dito ay naging pangunahing target ng kalaban. Pinasabog ng mabibigat na firepower ng kaaway ang sasakyang pangkalawakan ilang sandali matapos magsimula ang labanan. Ito ay naging imposible para sa kanila na makatakas sa isang spaceship. Buti na lang at kumpleto sa gamit si Alvin at ang iba pa nang umalis sila. Hindi nila piniling maghanda sa Firewind Nation. Kung hindi, baka wala na silang kakayahang lumaban ngayon. Ako, Robin, at Ixon ay mananatili sa likod. Ang iba ay dadalhin ang mga sugatan at dadaan sa hilagang kanluran. Mas mahina ang lakas ng putok doon. Pinagmasdan ni Ariki ang sitwasyon sa pinangyarihan at agad na nag-ayos. Kabanata 2858. Captain, mananatili ako. Nagboluntaryo si Alvin. Sa sandaling ito, hindi kayang iwanan ni Alvin ang kanyang mga kasamahan at umalis ng mag-isa, kaya pinili niyang manatili at makipaglaban sa kanyang mga kasamahan. Cut the crap and go fast. This is an order. Sigaw ni Eric kay Alvin. Ilabas mo ang mga sugatan. Huwag kang mag-iwan kahit isa. Ang sitwasyon ay kritikal at hindi ngayon ang oras para makipagtalo. Kaya naman, bagamat gusto ni Alvin na manatili, wala siyang panahon o pagkakataon na pabulaanan si Eric. Maaari lamang niyang sundan ang iba pang 3 kasamahan sa koponan at dalhin ang 3 sugatan upang lumabas sa pagkubkob sa direksyong hilagang kanluran. Mayroon ding mga kalaban sa direksyong hilagang kanluran, ngunit sa relatibong pagsasalita, mas mahina ang firepower ng kalaban sa direksyong ito. Alam ni Alvin at ng iba pa na hindi ito ang oras para mag-antala. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay nagdaragdag ng panganib. Alam ng kaaway na sila ay lumalabas sa direksyong ito at lalabas sa direksyong ito. Kapag dumating ang oras na iyon, imposibleng umalis sila kahit na gusto nila. Sa makatuwid, sa oras na ito, si Alvin at ang iba ay walang oras at lakas para isipin si Eric at ang iba pa. Pinalakas nila ang kanilang lakas ng putok at nagpaputok ng mabangis sa direksyong ito, umaasang malagpasan ang blockade ng kalaban sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang kaaway sa direksyong ito ay mahigpit ding lumaban. Dahil ang Fiery Wind Country ay naghanda ng maaga, natural na gusto nilang lipulin si Alvin at ang iba pa. Natural, ayaw nilang palayain ang sinuman. Sa makatuwid, matapos mapagtanto na si Alvin at ang iba pa ay lumalabas sa direksyong ito, naglunsad sila ng isang mabangis na ganting salakay, na umaasang maantala si Alvin at ang iba pa. Kasabay nito, humingi din sila ng tulong sa mga taong nakapaligid sa kanila, na hinihiling na mabilis silang lumapit at tulungan silang harangin si Alvin at ang iba pa. Manatili kayo rito at bantayan ang mga sugatan. Pupunta ako at papatayin sila. Napagtanto ni Alvin na kritikal ang sitwasyon at sinabi niya sa kanyang mga kasama. Dahil gabi na at naapektuhan ang kanilang paningin, hindi masyadong mataas ang accuracy ng magkabilang panig. Gayunpaman, dahil may humaharang sa kanila, lubhang mapanganib para kay Alvin at ng iba pa na pilitin silang pumasok. Gayunpaman, napakahirap para sa kanila na patayin ang kabilang partido. Sa makatuwid, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay ang pumuslit at patayin ang kaaway. Saka lamang sila makakatakas ng ligtas. You stay here. I'll go, sabi ng isa pang miyembro ng team. Huwag kang makipagtalo. Hindi ngayon ang oras para makipagtalo. Pupunta ako. Pagkatapos magsalita ni Arvin, mabilis siyang tumalon palabas ng bunker. Pagkatapos, sa ilalim ng takip ng gabi, gumapang siya patungo sa kaaway. Nang makitang lumipat na si Alvin, hindi na siya napigilan ng mga natitirang miyembro ng koponan.
Maaari lamang silang manatili sa kanilang kinaroroonan at dagdagan ang kanilang lakas ng putok upang maakit ang atensyon ng kalaban upang makapagbigay sila ng ilang panakip na apoy para kay Alvin. Ang figure ni Elvan ay gumagalaw na parang pusa sa gabi. Gayunpaman, kahit madilim at may tulong na siya ng kanyang mga kasama, nadiskubre pa rin siya ng kalaban matapos tumakbo ng medyo malayo. Kaagad, ilang firepower ang pinaputukan sa kanyang direksyon. Sumunod si Alvin sa lupa at nakakita ng bunker na humaharang sa kanyang figure. Ibinaba niya ang kanyang ulo habang ang mga bala ay sumabog sa lupa sa kanyang harapan. Tumama sa kanyang ulo ang ilan sa mga labi kaya sumakit ang kanyang anit. Sa sandaling ito, ang sakit lamang ang kanyang natitiis at ibinaon ang kanyang ulo, hindi man lang naglakas loob na kumilos. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaputok ang kalaban sa direksyong ito. Wala silang nakitang iba pang lumitaw, kaya't ibinaling nila ang kanilang mga muzzle. Sa pagkakataong ito rin ay muling tumalon si Alvin mula sa bunker at sumugod na nakayuko ang likod. Itinulak niya ang kanyang bilis sa limitasyon at iniwasan ang mga bala na paminsan-minsan ay lumilipad sa kanya. Nang malaman ng kalaban na nasa panganib si Alvin, malapit na siya sa kanila. Sa pagkakataong ito, maraming muzzles ang nakatutok kay Alvin, gustong patayin siya. Sa sobrang lapit ng distansya, alam ni Alvin na kung pipiliin niyang humiga sa lupa para maiwasan ang mga bala, napakataas ng posibilidad na tamaan siya. Kaya naman, hindi lang siya huminto, pati na rin ang kanyang bilis muli. Kinabahan si Alvin nang dumaan ang mga bala sa kanya. Gayunpaman, siya ay mukhang napakakalma. Hindi siya natakot dahil dito, ni hindi siya tumigil sa kanyang mga landas. Sa halip ay umiwas siya sa kaliwat kanan. Habang umiiwas sa mga bala ay mabilis din siyang lumapit sa kalaban. Sa wakas, nasa harapan na niya ang kalaban. Kitang-kita ni Wu Fan ang kanilang mga mukha. Ang mga taong ito ay lubos ding armado. Kitang-kita ni Alvin ang mga sandata sa kanilang mga kamay. Tumalon si Alvin sa gitna ng mga taong iyon. Habang nasa himpapawid, naglabas na siya ng punyal mula sa kanyang bota. Sa sandaling siya ay lumapag. Ang punyal ay nakalas na sa leeg ng isang kalaban. Splat! Bago pa makapag-react ang sundalo ng Blazing Wind Country at ibahin ang direksyon ng baril sa kanyang kamay, naputol ang kanyang leeg ng punyal sa kamay ni Alvin. Tumalsik ang dugo. Bang! Sa pagkakataong ito, nagsimula ng barilin ang katabi niyang kalaban kay Alvin. Hinayla ni Alvin ang kawal ng Blazing Wind Country na katatapos lang niyang patayin at ginamit na panangga. Tinamaan ng mga bala ang bangkay. Hinawakan ni Alvin ang bangkay sa isang kamay at ang punyal sa kabilang kamay habang patuloy na sumusulong. Splat! Nang makalapit si Arvin sa isa pang kalaban, madaling nalaslas ng punyal ang leeg ng kalaban. Bagamat nag-react ang taong iyon at gusto pang lumaban, hindi niya mababago ang kinalabasan. Sa ilalim ng maingat na pagsasanay ni Bernard, ang kakayahan ni Alvin sa malapitang labanan ay sumailalim sa isang matinding pagbabago kumpara sa dati. Sa kampo na iyon, hindi maraming tao ang maaaring manalo laban kay Alvin sa malapitang labanan, lalo pa itong mga ordinaryong sundalo ng Blazing Wind Country. Matapos harapin ang kaaway na ito, hindi tumigil si Alvin at nagpatuloy sa pagsulong. Marami na sa mga sundalo ng Blazing Wind Country na nakatambay sa pananambang ay napansin na ang paglapit ni Alvin. Marami sa kanila ang nagpaputok kay Alvin na nagdulot ng matinding gulo. Habang unti-unting nakaramdam ng pressure si Arvin, hanggang sa hirap na hirap siyang gumalaw, may ilang figure na biglang sumulpot sa tabi niya. Sa sandaling lumitaw ang mga figure na iyon, sinimulan nilang salakayin ang mga sundalo ng Firewind Nation. Agad na nabawasan ng husto ang pressure sa katawan ni Arvin. Nakita ni Arvin na ang mga taong ito ay mga kasamahan niya na kumalas sa pagkakakulong kasama niya. Sinamantala nila ang pagkakataon ng lumipat ang firepower ng kalaban kay Arvin at mabilis na nilapitan ito. Sa huli, nang malapit nang mag-collapse si Arvin, tumabi sila kay Arvin at tinulungan siyang lutasin ang krisis. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng mga kasamahan sa koponan. Kabanata 2859. Hindi nagtagal, ang mga kaaway sa direksyong ito ay inalis lahat ni Alvin at ng iba pa. Captain, nilisan na natin ang daan dito. Maaari kang umatras sa direksyong ito. Agad na ginamit ni Alvin ang communicator para makontak si Ariki. Mag-retreat ka muna. Malapit na tayo.
Medyo urgent ang boses ni Ariki. Napakatindi ng labanan. Si Alvin at ang iba ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na lumikas kasama ang ilang sugatan. May nasugatan silang mga tao sa kanilang tagiliran. Kapag napalibutan na sila ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation, magiging mahirap para sa kanila na ligtas na lumikas. Bukod dito, ang mga sugatang taong ito ay nangangailangan ng medikal na paggamot, lalo na ang malubhang na sugatan. Wala na siyang malay sa mga oras na ito at umaagos pa rin ang dugo. Nanganganib ang buhay niya. Inakbayan siya ni Alvin at mabilis na lumikas. Ang grupo ng 7 ay nakatakas sa battle point sa ilalim ng takip ni Ariki at ng iba pa at dumating sa paligid ng isang kalsada. Ang lahat ay medyo maswerte. Kaka-rating pa lang nila sa kalsada nang may sasakyan na papunta sa kanila. Dapat malaman na gabi na at kakaunti ang mga sasakyan sa kalsada. Bukod dito, maraming tao sa panahong ito ang nagmaneho ng mga hover na sasakyan. Ang mga sinaunang kotseng iyon na umaandar pa rin sa lupa ay napakabihirang. Sa oras na ito, kailangang sabihin na ang kanilang swerte ay talagang mabuti upang makatagpo ng isa. Tumayo sa gitna ng kalsada ang isa sa mga kasamahan ni Alvin na may dalang sandata at pilit na pinahinto ang sasakyan. Matapos pagbabantaan ang driver na lalabas ng sasakyan, sunod-sunod silang sumakay sa kotse. Buti na lang malaki ang sasakyan. Kung ito ay isang hover na sports car, maaaring hindi sila makakaupo. Matapos ipadala ni Alvin ang walang malay na miyembro ng koponan sa kotse, hindi siya sumunod. Sa halip, sinabi niya sa lahat, mag-retreat muna kayo. I'll go support the captain and the others. Pagkasabi noon ay hindi na niya hinintay na sumang-ayon ang mga ito at bumalik na dala ang mga armas at bala para hanapin si Ariki at ang iba pa. Alvin, bumalik ka. Delikado. Panipi. Likas muna tayo. Magiging maayos ang kapitan at ang iba pa. Ayaw ng mga miyembro ng team na bumalik si Alvin at makipagsapalaran. Nakatakas sila ng may matinding kahirapan. Napakalakas ng firepower ng kalaban. Malalagay sa malaking panganib si Wu Yi kung babalik sila sa oras na ito. Lalo na't recruit pa si Alvin at ito ang una niyang misyon. Ito ay mas mapanganib. Gusto pa nga ng ilan sa mga nakatatandang miyembro ng team na bumalik si Alvin para masuportahan niya si Ariki at ang iba pa. Gayunpaman, hindi sila pinakinggan ni Elvin sa mga oras na ito. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay na nakatalikod sa karamihan at mabilis na tumakbo pabalik ng walang tigil. Hindi nagtagal, nawala siya sa gabi. Nang makita ito, walang magawa ang ibang miyembro ng team. Malubha ang mga sugat ng mga nasugatan. Kung naantala sila ng masyadong mahaba, malamang na lumala ang mga pinsala. Sa makatuwid, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkaantala dito. Kinailangan nilang humanap ng ligtas na lugar sa lalong madaling panahon upang magamot ang mga nasugatan. Kaya naman mabilis na yumandar ang sasakyan. Ipagdasal na lang nila na sana ay walang mangyari kay Alvin at sa iba pa. Sa sandaling ito, tumatakbong pabalik si Elvin mag-isa. Siyempre, alam niya kung gaano kadelikado ang pagbalik niya sa ganitong oras. Gayunpaman, pinili pa rin niyang bumalik ng walang pag-aalinlangan. Si Ariki at ang iba ay mga kasamahan niya. Hindi siya maaaring sumuko sa alinman sa mga ito. Bagamat ito ang unang misyon ni Arvin, alam niya kung paano makisama sa kanyang mga kasamahan. Naniniwala rin siya na kung siya ay nasa panganib, hindi siya pababayaan ng kanyang mga kasamahan at sasagipin siya. Pip 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 pip. Kababalik lang ni Alvin sa paligid ng battlefield nang marinig niya ang malakas na putok ng baril. Ang lugar kung saan sila nakapasok ay muling napuno ng mga silhouette ng maraming mga sundalo ng Firewind Nation. Malamang, napagtanto ng mga taong umambas sa kanila na ang lugar na ito ay nilabag at may butas, kaya agad silang pumunta upang punan ang mga puwang. Sa ganitong paraan, magiging napakahirap para kay Ariki at sa iba pa na umalis dito. Buti na lang at bumalik si Alvin. Ang mga sundalo ng Firewind Nation ay malamang na hindi inaasahan na ang mga tao mula sa Fengli Nation na kakalabas lang ay pipiliing bumalik. Bukod dito, mabilis silang bumalik. Sa makatuwid, ang kanilang mga buso ay nakatutok na ngayon sa direksyon ni Ariki at ng iba pa. Hindi nila napansin na may gumapang sa likod nila. Natural, napansin din ni Alvin ang sitwasyong ito. Agad siyang nagdesisyon. Binaba niya ang kanyang bilis, nahiga sa lupa, at patuloy na gumapang pasulong.
Nang malapit na siya sa mga sundalo ng Firewind Nation, huminto siya at naglabas ng granada sa kanyang backpack. Nang umalis si Alvin at ang iba pa sa oras na ito, sila ay lubos na naghanda. Marahil ay alam din ng pinakamataas na commander sa kampo na mahihirapang mag-resupply sa Firewind Nation. Bagamat mayroon silang mga especially iya dito, ang mga especially iya na iyon ay maaari pa ring magbigay sa kanila ng ilang impormasyon. Gayunpaman, magiging mas mahirap na magbigay ng mga armas at kagamitan. Kaya naman, nang umalis si Alvin at ang iba pa, marami silang inihanda na armas at bala, kasama na ang mga granada. Hinayla ni Alvin ang clasp ng granada, saka inihagis ang granada sa direksyon ng mga sundalo ng Firewind Nation. Nahulog sa lupa ang granada ngunit hindi agad sumabog. Sa halip, tumalbog ito ng 2 beses. Kung sa ibang pagkakataon, maaaring natuklasan ng mga sundalo ng Firewind Nation ang granada na ito at naiwasan ito. Gayunpaman, hiting gabi na at malabo ang liwanag sa paligid, na nakakaapekto sa kanilang paningin. Kasabay nito, ang mga putok ng baril ay kung saan-saan, na nakakaapekto sa kanilang pandinig. Sa makatuwid, hindi nila natuklasan ang granada sa oras at iniwasan ito. Boom! Isang marahas na pagsabog ang narinig. Agad na nagkahiwa-hiwalay ang mga sundalo ng Firewind Nation malapit sa granada. Sinakop ng pagsabog ang isang malawak na lugar. Mahigit kalahati ng mga sundalo ng Firewind Nation na abala pa sa pagbaril kay Eric at ang iba pa ay agad na napatay. Dapat malaman na ang kampo ni Alvin ay isang espesyal. Napuno ito ng mga elite na sundalo. Sa makatuwid, ang lahat ng uri ng mga armas ay nilagyan ng napaka-advanced na mga armas. Ang kapangyarihan ng mga granada ay likas na napakalakas. Ang malalakas na granada na ito ay nagdulot ng maraming casualty sa mga sundalo ng Firewind Nation. Matapos sumabog ang granada, hindi na nagpatuloy si Alvin sa pagtago. Tumalon siya, hinawakan ang kanyang sandata, at malakas na pinaputukan ang mga nakaligtas na sundalo ng Firewind Nation. Ang iilang sundalo na hindi napatay ng granada ay agad na pinatay ni Alvin. "Captain, malinis ang daan. Pwede ka nang umatras." Kinontak ni Alvin si Eric. "Bakit ka bumalik? Di ba sabi ko mag-retreat ka muna?" Tanong ni Eric. "Umalis na sila. Bumalik ako para alalayan ka," sabi ni Alvin. Nang marinig na umatras na ang mga miyembro ng kanyang koponan, tila nabuhayan ng loob si Eric at sinabing, "Sige, atras din tayo." Cover fire. Kabanata 2860. Hinintay ni Alvin ang utos at agad na dinagdagan ang kanyang firepower. Mabangis niyang pinaputukan ng mga sundalo ng Firewind Nation. Ang mga bala ay bumuhos na parang tubig. Saglit, naramdaman ng mga sundalo ng Firewind Nation ang pressure. Hindi nila alam kung ilang tao ang kakampi ni Alvin. Marami sa mga muzzle ang nagbago ng direksyon. Hindi na nila inatake si Ariki at ang iba pa kundi si Alvin ang binaril. Tumama ang mga bala malapit sa kanya. Kalmado ang ekspresyon ni Alvin, walang kaunting takot. Sa tuwing magpapaputok siya ng ilang putok, iniiba niya ang kanyang posisyon upang hindi matukoy ng kalaban ang kanyang posisyon. Kasabay nito, hindi moari ng kalaban kung gaano karaming tao ang nasa kanyang panig. Sinamantala ni Ariki at ng iba pa ang pagkakataong ito para magmadaling lumabas sa kanilang pinagtataguan at tumakbo papunta kay Alvin. Ngayon, sa nakatagong daungan na ito, may mga kaaway sa lahat ng direksyon maliban sa direksyon ni Alvin. Kaya naman, kung gusto nilang tumakas, kailangan nilang sumugod palabas mula sa tabi ni Alvin. Tila napagtanto ng mga sundalo ng Firewind Nation na gustong tumakas ni Ariki at ng iba pa. Agad nilang dinagdagan ang kanilang firepower. Ilang sandali, napuno ng putok ng baril ang buong daungan. Si Ariki at ang iba ay natural na hindi nang ahas na huminto sa oras na ito. Kung huminto sila sa oras na ito, naghihintay sila ng kamatayan. Kaya lang nilang gawin ang kanilang makakaya at tumakbo patungo kay Alvin ng mabilis hanggat kaya nila. Kung sila ay tinamaan sa oras na ito, maaari lamang nilang sisihin ito sa kanilang malas. Effective ang desperadong cover ni Alvin. Hindi nagtagal, sumugod si Ariki sa kanyang tabi. Pagdating ni Ariki, sinabi niya kay Alvin, "Let's retreat." "Captain, bakit kayong dalawa lang?" Naguguluhang tanong ni Alvin habang nagpapaputok. Ngayon lang, 3 tao ang nanatili para takpan ang likuran.
Gayunpaman, ngayon ay 2 tao na lamang ang sumugod. Naisip ni Alvin na may isa pang tao sa likod. Nang marinig ang sinabi ni Alvin, dumilim ang mukha ni Ariki at sinabing, patay na si Aikson. Walang tao sa likod. Huminto ang mga kamay ni Alvin, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Kara-rating lang nila sa Blazing Wind Country at nakatagpo na sila ng ganoong ambush. Ngayon, nagsakripisyo pa sila ng isang kasama. Dapat itong malaman na ang kanilang misyon ay hindi pa talaga nagsisimula. Sa orihinal, bago lumapag, naisip ng lahat na ang misyon na ito ay hindi masyadong mapanganib. Sa hindi inaasahan, ang misyon na ito ay mas mapanganib kaysa sa kanilang naisip. Now is not the time to be sad. Maghihiganti tayo kay Aikson mamaya. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Kahit galit na galit si Ariki, siya pa rin ang kapitan. Kailangan niyang maging responsable para sa buong koponan. Alam niyang hindi ito ang oras para malungkot. Dapat silang makatakas sa lalong madaling panahon. Saka lang sila makakapagplano ng iba. Oo, sagot ni Alvin. Alam din niyang hindi pa ngayon ang oras para pag-usapan ito. Hindi pa sila nakakalabas sa panganib. Ang mga sundalo ng Firewind Nation ay sumusugod na sa kanila. Si Alvin at ang iba ay naglabas ng mga granada at inihagi sa direksyon ng mga sundalo ng Firewind Nation na humahabol sa kanila. Pagkatapos noon ay tumalikod na sila at tumakbo ng walang pakialam sa resulta. Halos pagod na pagod silang tatlo. Gayunpaman, hindi ito ang oras para magpahinga. Ginamit nila ang dilim ng gabi upang patuloy na tumakas sa malayo. Sa likod nila, patuloy silang hinabol ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation. Desidido silang lipulin silang lahat. Naghabulan ng magkabilang panig at nagpatuloy sa pagbaril. Gayunpaman, sa pagtatapos, si Alvin at ang iba pa ay tumigil sa pagbaril. Ang pagbaril ay maglalantad sa kanilang kinaroroonan. Patuloy lang sila sa pagtakbo pasulong, umaasang mapapailing ang mga sundalong nasa likuran nila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na naman si Alvin at ang iba pa malapit sa kalsada. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sila pinalad. Wala silang nakasalubong na sasakyan. Papalapit pa rin ang mga sundalo. Hindi sila makapaghintay ng sasakyan dito. Sa makatuwid, pagkatapos makita na walang mga sasakyan, maaari lamang silang magpatuloy sa pagtakbo. Walang lakas ng loob silang tatlo na tumakbo sa daan. Iyon ay magiging masyadong halata na isang target. Madaling matuklasan ng mga sundalong nasa likod nila. Kaya naman tumawid silang tatlo sa kalsada at tumakbo sa kabilang kalsada. Buti na lang at may kagubatan sa kabilang kalsada. Pagpasok nilang tatlo sa kagubatan, ginamit nila ang mga puno at ang takip ng gabi para tuluyang ipagpag ang mga sundalong nasa likuran nila. Gayunpaman, silang tatlo ay hindi nang ahas na magpahinga. From the process of the chase just now, marami nang humahabol sa kanila. Bukod dito, hindi sila sumuko. Hanggat naglakas loob silang huminto, baka maabutan sila ng mga sundalo sa likuran nila ng napakabilis. Kaya naman, kinailangan nilang tatlo na magpatuloy sa pagtakbo. Buti na lang at gabi na. Ang paningin ay lubhang naapektuhan. Kapag napunta sila sa maling direksyon, mahirap nang makahabol. Kaya naman, ang mga sundalong nasa likuran nila ay unti-unting lumalayo kay Alvin at sa iba pa. Sila ay nagiging mas ligtas at mas ligtas. Hanggang madaling araw na si Alvin at ang iba pa ay nakahanap ng medyo mas ligtas na lugar para huminto. Sa oras na ito, maliwanag na ang langit. Buong armado silang tatlo. Kung patuloy silang tatakbo sa ganitong estado, magiging madaling maakit ang atensyon. Sa oras na iyon, mabubunyag muli ang kanilang kinaroroonan. Sa makatuwid, sa oras na ito, maaari lamang silang huminto at pansamantalang magtago. Captain, magpahinga muna kayo dito saglit. Kukuha ako ng makakain at tingnan ko kung makakabalik ako ng sasakyan, sabi ni Alvin. Bitawan mo ako, sabi ni Ariki. Captain, hindi mo kailangang makipag-away sa akin para sa ganitong bagay. Marami akong karanasan sa ganitong bagay. Bago ako sumabak sa hukbo, umasa ako dito para mabuhay. Napangiti si Alvin. At saka, kailangan mong makipag-ugnayan sa mga opisyal at tingnan kung ano ang nangyayari. Paano tayo na-ambush? Logically speaking, walang dapat makaalam kung saan tayo nakarating. Dapat talagang ligtas ito. Dahil sa sinabi ni Alvin, naging malungkot ang mukha ni Ariki.
Paanong hindi niya ito malalaman? Sakto dahil nalik ang kanilang landing location kaya sila tinambangan. Dahil din dito kaya nasugatan at isinakripisyo ang mga miyembro ng kanyang koponan. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa kanila, sabi ni Ariki. Hindi natin pwedeng hayaan na lang ito. Oo, hindi nila ito maaaring pabayaan. Hindi lang kailangan nilang maghiganti sa mga tao ng Blazing Wind Nation. Kundi kailangan din nilang bayaran ang mga naglik ng bagay na ito. Pagkatapos noon, hinubad ni Alvin ang kanyang Amerikana, naghilamos ng mukha, ibinaba ang kanyang baril, at lumabas sa kanyang pinagtatagwa na may lamang punyal. Lumingalinga siya at nakitang walang tao sa paligid bago siya naglakad palayo. Sa kabilang banda, bumukas ang pinto ng opisina ni Angus at pumasok ang kanyang katulong. General, nabigo ang ambush operation laban sa mga sundalo ng Windy Wind Nation. Napatay namin ang ilan sa kanila. Napatay namin ang isa sa kanila on the spot. Ang iba ay tumakas, sabi ng katulong kay Angus. Lahat sila basura, galit na sabi ni Angus. Alam nila ang oras at lugar ng pagdating ng Windy Wind Nation at nag-set up ng maagang pag-ambush. Hinayaan talaga nila silang makatakas. What a bunch of trash!